Daan-daang pekeng government ID ang nasamsam sa isang bahay sa Valenzuela na negosyo ng isang mag-asawa. Aminado sila sa krimen pero anila, hindi nila alam na bawal pala ito. May unang balita si Marisol Abdurrahman. Nang pasukin ang bahay na ito sa Valenzuela, tumambad sa PNP Anti-Cybercrime Group ang samut-saring ID, gaya ng National ID, PhilHealth, TIN, PWD ID, driver's license at iba pa. Magkakaibang ID pero lahat naman peke. This was done on the series of entrapment operations that we had before. Umabot sa 400 ang nakuhang samut-saring government ID. Made to order daw ang mga ito at inihahatid gamit ang delivery service. You name it, halos lahat kaya nilang gawin, mga different IDs. And these are being sold online on different social media platform ranging from 40 pesos to 1,000 plus pesos. Arestado mag-asawang suspects. Bali, binigyan lang po kami ng idea kung bakit paano ginawa yung mga peking ID po niya. Pero hindi po namin i-expect po na bawal po yun. Kasi nga po, gawa po ng kahirapan. Kitang-kita na natin na hindi talaga legit. Sinampahan ang dalawa ng reklamong paglabag sa Article 172 o falsification of documents by private individual and use of falsified documents ng Revised Penal Code at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagbabala naman ang LTO sa mga gumagamit ng peking dokumento. Revocation with perpetual disqualification and use of fake license, ganyan na. Ito ang unang balita. Marisol Abdurrahman para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.